Okay, good news sa mga Trillanes fans, no, ni dating Senador Antonio Sani Trillanes. Balita kagabi sa Teleradyo Serbisyo, dating DCMM ang pangalan. Ang kanyang interview ay isasampa na niya o balak niyang isampa ang plunder case labang kay dating Pangulong Duterte et al. Yung mga kasama niya. Nabanggit niya si Senador Bongo, may kinalaman sa plunder, allegedly. Ngayon, matatandaan natin na nanalo si dating Senador Antonio Trillanes sa kanyang kaso sa amnesty revocation na isinampa sa kanya ng administrasyong Duterte noon. Nire-revoke yung kanyang amnesty. At ang nakakapagtaka na wala yung kanyang kopya sa mismong AFP, yung sinampahan siya ni datong Pangulong ng administrasyon, ni-revoke yung kanyang amnesty. Kataka-taka, di ba? Umiral doon yung rules of evidence na yung secondary evidence na mga digital evidence na napicturean niya at mga media clips, newspaper clips na nag-avail siya ng amnesty. Ngayon, sabi din ni dating Senador Antonio Trillanes, maganda yung atmosphere sa pamumuno ni PBBM, Pangulong Bongbong Marcos. Hindi siya nakikialam, hindi siya pressure sa justice system, at kasunod dito yung paglayan at pagkaka-acquit, granted yung demurrer of evidence ni dating Senadora Attorney Laila de Lima. So ito yung mga ginigipit noon allegedly ayon sa kay Senador Trillanes sa si dating Senadora Attorney Laila de Lima. Sila yung ginigipit allegedly ng dating administrasyong Digong. Ito, plunder case, matatandaan natin na may iba nagko-comment noon nung nagpa-interview si dating Senador Antonio Trillanes na bakit hindi niya isasampa yung plunder case sa pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi niya, ayon sa kanya, ayaw niya isampa kasi maaksaya. Mawawala yung saysay yung pagsampa niya ng kaso kasi ayon sa kanya, siya ay naniniwala na merong koneksyon o galamay allegedly si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa DOJ saka sa Ombudsman kasi Pangulo tatalaga dyan, no, ng mga sekretaryo kalihim. Ngayon, at sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., naramdaman nila na kapag hindi nakikialam ang Pangulo, itong Pangulong ito ay hindi raw nanggigipit ng kanyang mga kritiko, hindi nagkakaso ng mga media, kahit binabati ko siya, malaya yung freedom of expression sa human rights medyo gumanda raw ayon sa kanya sa pamumuno nitong administrasyong PBBM, Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, nakita nila, dito siguro dapat nang isampa yung mga kaso. Ito na nga yung plunder case. Matanda, mabigat po yung plunder case dyan nasira yung dating Pangulong Joseph Estrada. Ngayon, mangunguna na to si Senador Antonio Trillanes, dating Senador Antonio Trillanes na pagsampa ng kaso. Mabigat-bigat ang plunder. Matatanda na nagkasagutan sila nagkainitan ni Senador Bongo na ayon kay Senador Trillanes ay si Pangulong Duterte at Senador Bongo ay nakinabang allegedly sa mga government projects sa sariling personal interest. So dito magsisimula yung kasuang serya. Siguro nababagal yung dating Pangulo, yung dating Senador Antonio Trillanes sa ICC. So dito, sandamakmak ang kaso na kakaharapin ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. At naka-acquit na lahat o natalo na yung mga ikinaso ng kanilang administrasyon dito sa mga kritiko nila. Malaya na si dating Senadora Atty. Laila de Lima at pinag-aaral na yung ikakasa kanya. At ito si dating Senador Antonio Trillanes ay mangunguna na sa pagkakaso. Mabigat, plunder po yan. May pinanghawakan daw siyang mga may bigat ebidensya, dokumento.
At nag-offer pa 'to si dating Senador Antonio Trillanes na magkaisa o makipagtulungan ng totoong administrasyon na kinabibilangan niya ni Senadora Crisanto Veros, Attorney Laila De Lima, Attorney Leni Robredo, saka Attorney Chel Jokno at Attorney Kiko Pangilinan. So ito, makikita natin, may mga sinampa na nga pala cyber libel case si ating Senador Antonio Trillanes, sila Banat Bay, saka si spokesperson dating spokesperson Attorney Harry Roque. So ito, magsisimula na yung kasong serye, maganda-ganda to. At abangan po natin, ito naman yung mga inosente pa rin hanggat hindi napapatol sa hukuman. So hanggang next vlog, please like and subscribe. Maraming salamat.